Sa lahat ng malalaking mandaragit sa Afrika, kung mayroong sukatan para iranggo sila mula sa pinakamatindi, tiyak na makakakuha ng mataas na pwesto ang African leopard bilang isa sa 5 pangunahing apex predator ng kontinente. Ang pusang ito ay ginawa para sa paghahari. Mayroon itong malupit at malakas na kagat, hindi kapanipaniwalang kakayahan sa pagtagong lihim, at napakaraming hilaw na lakas ng kalamnan. Nakaimpake sa isang compact at epesyenteng katawan, kaya nitong umakyat na parang wala lang. Lumangoy kapag kailangan, tumakbo ng sobrang bilis, at gawin ang ilan sa pinaka-eksaktong habulan, galaw, paggapang, at pananambang na makikita mo. Kapag tumingin ang leopardo sa isang bagay, kadalasan nakukuha niya ito. Pero gaano kadalas mong makitang ang isa sa pinakamapanganib na pusa sa kontinente ay tumatakbo at umaakyat sa puno na parang may nakita siyang multo? Ito ang pagdating ng isang walang tigil na baliw, isang mamamatay, isang tagakuha ng tira-tira na sobrang nakakatakot. Maging ang pinakamalalakas na mandaragit ay nag-aatubiling tumawid sa kanyang daraanan dahil sa kagat niyang kayang durugin ang buto at walang pakialam sa buhay o patay na biktima. Ang makapangyarihang mandaragit na ito ay winawasak ang lahat ng humaharang sa kanyang daraanan. Hinaharap ang ilan sa pinakamabangis na mga ngaso sa mundo, ninanakaw ang kanilang pinaghihirapang huli at matatag na naninindigan. Sa mga lupain at kondisyon na hindi basta-basta nagpapatawad, kilalanin ang bangungot ng mga mabagsik na pusa, ang brown hyena. Kamakailan, may mga eksperto sa timog baybayin ng Afrika na nakakita ng bungo ng sinaunang babaeng tao na may 3 malaking butas mula sa pangil na nakaukit sa buto, na tila gumaling ng kusa sa loob ng ilang taon. Ang lakas ng kagat at pattern ng ngipin ng mga bakas ay tumutugma sa sinaunang hyena sa rehiyong iyon. Ang paggaling ng mga sugat ay nagpapakitang buhay pa ang babae nung inatake siya. Nakaligtas siya at nagpatuloy na mabuhay ng ilang taon pa matapos ang insidenteng iyon. Ang matinding pagkakatuklas na ito ay hindi lang nagpapakita kung gaano katatag at matibay ang mga sinaunang tao, kundi nagbibigay din ito ng sulyap kung gaano kabangis at delikado ang kanilang mga sagupaan sa mababangis na hayop. At habang ang sinaunang labanan sa pagitan ng tao at hyena ay nananatili pa rin sa ilang liblib na bahagi ng mundo hanggang ngayon, mas pumapabor na ngayon ang pagkakataon sa mga tao kaysa sa mga hyena. Pero babalikan natin yan mamaya sa video. Una, ipakilala muna natin ng maayos ang mga kilalang scavenger na ito. Ang Parahyena brunea, na kilala rin bilang brown hyena o strand wolf, ay isang uri na katutubo sa ilang bahagi ng timog kanluran at timog gitnang Afrika. Ginagawang tahanan nito ang matitinding kapaligiran gaya ng disyerto, semi-disyerto, woodland savanna, baybaying dagat at magagaspang na bulubundukin. Bilang nag-iisang miyembro ng kanyang genus, ito ang pinakabihirang uri ng hyena na umiiral, at ang kakaiba at gusot nitong itsura ay mahirap kalimutan. Mula pa lang sa simula, may pababang likod ito dahil mas mahaba ang harapang paa kaysa sa likuran, kaya't hindi pantay at kuba ang tindig at lakad. Ganon din kakaiba. Ang mga paa mismo ay kakaibang payat at may guhit, na may mga batik na kayumanggi at puti na parang galing sa ibang hayop. Bukod pa rito, matalim ang hugis ng ulo, matutulis ang tainga at makitid ang nguso kumpara sa katawan. Mula ulo hanggang dulo ng magulong buntot, ang brown hyena ay maaaring umabot ng 76 na pulgada ang haba, 31 pulgada ang taas sa balikat at tumitimbang ng 83 hanggang 96 na libra. Ang talagang bumubuo sa kanilang kakaibang itsura ay ang magulong kayumangging balahibo sa leeg at balikat na parang palamuting magulo sa leeg. Ang mga balahibong ito ay maaaring umabot ng hanggang 12 pulgada ang haba at tumitindig. Ibig sabihin, kayang itaas ng hyena ang mga ito kahit kailan niya gusto. Nagbibigay ito ng mas kakaiba, halos nakakatakot na dating pangunahing tagalinis ng bangkay. Ang tila normal na katangian nito ay matalinong taktika para makaiwas sa direktang sagupaan. Nagnanakaw ng huli mula sa ibang mandaragit. Ang kayumangging hyena na may kakaibang lakad, nakaangat ang matinik na balahibo at mabagsik ang bibig ay sapat ng nakakatakot upang umatras ang mandaragit sa ibabaw ng huli. Kapag mas malaking panganib tulad ng leon na hindi niya kayang labanan,
Ang kakaibang itsura niya ang nagbibigay ng sapat na oras sa kanya. Habang nag-aalangan ang malalaking pusa, sinusubukang alamin kung ano ba talaga ang tinitingnan nila. Ang kayumangging hyena ay nakakasingit na makalayo o kaya naman ay nakakakuha ng huli para sa sarili nito. Napansin ng grupo ng leon ang isang hyena na kalmadong umiinom sa lawa. Kung isa yung batik-batik na hyena, malamang hindi na nagdalawang isip ang mga leon na simulan agad ang laban. Ngunit hindi ito ordinaryong pagkikita. Naguguluhan ang grupo, maingat na pinagmamasdan ang nilalang habang nananatiling may distansya. At nang sa wakas ay lumapit ang isa sa mga leon, agresibong gumanti ang kayumangging hyena. Saka nagpatuloy sa pag-inom na parang siya ang may-ari ng lugar. Gayunpaman, kahit gaano kabagsik ang itsura, hindi ito laging sapat, lalo na kung nakatira ka sa pinakamalupit na lugar at mababangis na mandaragit. Kaya para sa mga sitwasyong nangangailangan ng higit pa, ang kayumangging hyena ay may dalang matitibay na ngipin na kasing lupit din. Malaki ang bungo at malakas ang panga nito. Kaya nakakalikha ito ng kagat na umaabot sa 1,000 at 100 pisi o 4,000 at 500 newtons. Hindi lang nito nababasag agad ang buto at naaabot ang utak, nagbibigay rin ito ng kalamangan sa laban. Madalas nitong napipilitang umatras ang ibang mga mandaragit. Habang kumakain ng tinagong huli sa ilalim ng palumpong, napansin ng leopardo ang papalapit na kayumangging hyena. Dahil sa matalas nitong pang-amoy, naaamoy ng kayumangging hyena ang bangkay mula milya-milya ang layo. Sa una, sinubukan ng malaking pusa na manatili sa pwesto nito sa pamamagitan ng pag-ungol at pagpapakita ng mga pangil. Nang makita ng leopardo na determinado ang hyena at gumaganti ng ungol, napagpasyahan niyang umatras dahil alam niyang hindi niya kaya ang mabagsik na kagat nito. Samantala, hindi na hinintay ng kawawang hayop na makalapit ang hyena. Nang makita niyang papalapit ang gusgusing scavenger, agad na siyang tumakbo palayo. Sa mga leopardo lalo na, tila may kakaibang galit ang kayumangging hyena. Kahit walang pagkain, nagwawala na ang hyena kapag nakita ang leopardo. Hinahabol nito ang pusa nang walang tigil hanggang ang tanging natitirang opsyon ay umakyat na lang sa puno. Ang leopardo ay nagpapahinga ng walang alala nang biglang dumating ang isang brown na hyena na nakataas ang balahibo at matigas ang tindig, malinaw ang pagbabanta. Hindi na nagtagal ang leopardo. Tumakbo ito papunta sa pinakamalapit na puno, halos hindi inabot ng maaaring malupit na kagat. Nakakatuwang isipin, pareho pa rin ang maaaring mangyari kahit na may ipinagtatanggol ang leopardo. Kapag gusto ng hyena ang nahuli ng leopardo, kailangang magmadaling umakyat sa puno ang malaking pusa. Ngayon ay hinihila ang kanyang biktima gamit ang kanyang panga para mapanatiling ligtas ang sarili at ang nahuli nito. Hindi dito natatapos ang dominasyon ng leopardo. Ang cheetah hindi rin mas magaling laban sa brown hyena. Inagaw ng malupit na hyena ang kalahating kinain na huli ng 2 gutom na cheetah na napilitang panoorin na lang habang tinatangay ng scavenger ang kanilang pagkain. Hindi laging opsyon ang pagnanakaw ng huli kapag konti na ang biktima o humihigpit ang kontrol ng ibang mandaragit, kaya napipilitang mag-isa ang brown na hyena sa paghahanap ng paraan para mabuhay. At mag-isa lang ito. Mahina itong manghuli. Halos hindi nito kayang mabuhay sa maliliit na huli tulad ng springbok o bat-eared fox. Pati na rin ang ilang daga, insekto, itlog ng maliliit na ibon at maging mga prutas at kabute. Sa baybayin, kinukuha nito ang mga batang selyong naiwan mag-isa. Habang ang mga ina ay pumupunta sa dagat, mabilis nitong sinasamsam ang mga anak at agad na nawawala bago pa makabalik ang mga matatanda. Pagkatapos kumain, gumagana ang espesyal nitong sistema ng pagtunaw. Kayang tunawin ng mga brown hyena ang iba't ibang bahagi ng hayop, kabilang ang balat, ngipin at kahit mga buto ng madali. Ayon sa mga camper, nakita nilang kinakagat ng mga hyena ang aluminum na kaldero at kawali nang walang pag-aalinlangan. Minsan, pinaghihinalaan ang brown hyena na kumakain ng buto ng tao at naguhukay nito sa mga libingan. Bagamat karaniwang patay na katawan ang sangkot sa mga ulat, sinasabing noon ay umatake rin ng buhay na tao ang sinaunang hyena at nagdulot ng pinsala. Ang bungong babaeng natagpuan sa Timog Africa na may kagat ng hyena ay malubhang na pinsala na posibleng nakaapekto sa kanyang pagkain, pagsasalita o pag-iisip. Ipinapakita ng pinsala na baka kailangan ng agarang pagsagip o interbensyon para siya'y mabuhay.
May ebidensya ring pumapatay at kumakain ng hyena ang mga tao. Patunay ng matinding tunggalian ng dalawang mandaragit para sa teritoryo, pagkain at kaligtasan. Umiiral pa rin ang tunggaliang iyon sa ilang anyo kahit hindi na malaking banta sa tao ang makabagong brown hyena. Namumuhay sa mga bangkay, madalas malapit sa tirahan ng tao ang mga hyena na naaakit sa labi ng mga hayop na namatay dahil sa sakit o ibang mandaragit. Madalas silang sinisisi sa mga pagpatay at hinuhuli ng mga magsasaka kahit minsan dumarating lang sila matapos mamatay ang hayop. Sa ilang rehiyon, ginagamit pa rin ang iba't ibang bahagi ng katawan ng brown na hyena sa tradisyonal na medisina at ritual. Hanggang ngayon, ang tuloy-tuloy na pag-uusig sa tao ang pinakamalaking banta sa kanilang kaligtasan. Ang brown na hyena ay near threatened sa International Union for Conservation of Nature Red List. Tinatayang 4,000 hanggang 10,000 na individual ang natitira sa kagubatan. Bahagi ng dahilan kung bakit nananatiling mababa ang kanilang bilang ay dahil sa mabagal at limitadong pagpaparami nila. Sa karamihan ng mga kaso, tanging ang dominanteng babaeng hyena lang sa isang grupo ang nagkakaroon ng mga anak. At iyon din, minsan lang tuwing bawat 20 buwan. Wala silang partikular na panahon ng pagpaparami. Ang panahon ng pag-aanak nila ay kalimitang tumatapat sa tuyong buwan ng Mayo hanggang Agosto sa Afrika. Sa panahong ito, ang dominanteng lalaki ay nakikipagtalik sa lahat ng handang babae sa grupo, pati na rin sa mga babaeng napapadpad malapit sa teritoryo. Pagkatapos mag-anak, nagiging teritorial at agresibo ang mga lalaking ito sa pagbabantay ng kanilang teritoryo laban sa dayo. Nakakatuwang isipin na napansin ng mga eksperto na may mga sitwasyon kung saan ang mga lalaki at babae sa parehong grupo ay walang interes makipagtalik sa isa't isa. Sa ganitong mga pagkakataon, mas gusto ng mga babae ang nomadikong lalaki para sa pakikipagtalik, habang hindi tumututol ang mga naninirahang lalaki. Mas nakakagulat, pagkatapos manganak ang babae, kadalasang tumutulong din ang mga lalaking iyon sa pagpapalaki ng mga anak. Ang bagong silang na anak ng brown hyena ay ipinapanganak na bulag at nananatili itong ganoon sa unang 8 araw. Nananatili ito sa lungga ng hanggang 14 na buwan kung saan ang ina at mga kasamang lalaki at babae ay nagpapasuso at nagpapakain dito. Sa 30 buwan, ang brown hyena ay ganap ng malaki at sexual na mature. Mula doon, nagpapatuloy ito sa magaspang na buhay sa kagubatan ng 12 hanggang 15 taon. Kapag usapan ang kagubatan, tandaan, ito rin ang mga nilalang na nagbabantay sa mga anak ng dayuhang gumagala at nagnanakaw sa libingan ng tao. Malamang sa parehong araw din, medyo masyadong maamo at malupit sa parehong pagkakataon. Hindi ba? Ano sa tingin mo? Hindi ba dapat tayong mag-alala sa pagbaba ng bilang nila o magbakod muna sa mga sementeryo para sigurado? Iwan mo ang iyong mga salubin sa mga komento sa ibaba. Sa ibaba, 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 ibaba at gaya ng dati, magkikita tayo sa susunod.